Aljo, pinuri ni Secretary Recto ang desisyon ni Pangulong Marcos Jr. na iban ang pogo sa bansa. Ayon kay Secretary Recto, ang mga Pilipinong madi-displace sa trabaho ay tutulungan naman ng DOF at DOLE para matiyak na mayroon pa rin silang pagkukunan ng kita. Nakahandaan niya ang mga ahensya na magbigay ng naayong reskilling at upskilling training para sa mga bago nilang papasukan. Sabi naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kung susuriin gamit ang cost-benefit analysis, mas malaki ang tama sa GDP kaysa sa kontribusyon nito. Ayon kay Balisacan, kalahati lamang ng 1% ng GDP ang mawawala dahil sa POGO. Mas ikabubutian niya para sa Pilipinas ang makilala bilang investment and tourist destination imbis na krimen. Samantala, 2.5 milyon na ng mga Pilipino ang naibawas sa bilang ng mga mahihirap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto sa naging post-SONA discussion nito kasama ang iba pang economic leaders ng bansa. Ibig sabihin nito may 10 milyong Pilipino pa ang sinisikap maiahon mula sa kahirapan at mai-elevate ang kalidad ng pamumuhay. Sa huling 2 taon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., nakapagtala ang Pilipinas ng growth rate na 6.1%. Sabi ni Recto, kailangang mapanatili ang growth rate sa 6 to 7% range para makamit ang 9% o single-digit poverty rate sa bansa. Sunod na ibinida ni Special Advisor to the President for Investment and Economic Affairs na si Frederick Go ang naging tulong ng Create More Bill. Ayon kay Go, fiscal incentives ito para maparami pa ang foreign direct investments o FDIs. Nagbigay daan ang Create More sa pagsistreamline ng VAT refund applications at pagsisimplify ng VAT provisions. Samantala, ang Public-Private Partnerships o PPP naman ay naging susi sa pagpopondo ng mga flagship programs sa infrastruktura at enerhiya. 1/4 ng flagship projects sa Build Better More program ay nasuportahan ng PPP na may halaga na 9 trillion sa mga investments. Paliwanag din ni Recto, on track ang Pilipinas sa pagsusungkit sa fiscal targets nito para sa taon. Sa katunayan, kalahati na ng revenue targets ang nakolekta ng mid-year. Sunod namang pinasalamatan ni Budget and Management Secretary Mina Pangandaman ang mga departamento sa pagsusumite ng kanilang project and budget proposals. Tungkol naman sa pinirmahan ng Pangulo noong Sabado na RA 12009 para sa bagong procurement method, masaya si Secretary Pangandaman. Tiniyak ng DBM na ang cost at quality ay parehong magiging ideal para sa mga buyers. Bukod dito, malapit na rin anya i-introduce ang green procurement. Para naman sa Trade and Industry Department, nasa 130 startups na sa agritech, fintech at edutech ang sinusuportahan ng ahensya at inaasahang makapagbibigay ng dagdag oportunidad sa trabaho. Dagdag ni Secretary Pascual, ang mga reforms sa capital markets at ang tinatawag na green lanes ay nakapagbigay ng 3 trillion pesos total investment sa renewable energy, infrastructure, food security at manufacturing. Para mabawasan naman ang mga gastusin ng business owners, sa ilalim ng Executive Order No. 41, tinanggal na ang mga pass-through fees sa mga national roads. Ang mga LGUs naman ay hinihikayat na wag nang kumolekta ng fees sa local roads. Sunod namang nagpresenta ang Anti-Red Tape Authority o ARTA. Sabi ni Undersecretary Genesis Abbott, mahigit 1,000 munisipalidad na ang nakapag-automate ng kanilang business processes. Pagdating sa business registrations, kahit pa kaya sa kalahating oras, target ng ARTA na kalahatiin pa ito ng 15 minutos na transaksyon pagdating sa katapusan ng taon. At yan ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa inyo, Aljo.